Hello! I'm back! And so is my microphone. Kaya simulan na natin. Ang bawat pamilya po ay may pangarap. Yan po ay ang guminhawa, ang buhay, matupad ang mga pangarap ng mga miyembro nito at malampasan ang mga pagsubok. Pero minsan, may isang miyembro ng pamilya na parang sa kanya nakatutok ang pag-asa ng lahat minsan, di ba? Yes, at ayon nga sa mga Gen Z online, ang karaniwang last card ay ang mga bunsong siya ang inaasahang magbabago ng kapalaran ng buong pamilya. Ang tanong, inspiration na ba ito para sa bunso or nagiging mabigat na pressure na dapat niyang pasanin? Yun! At Yeah. para po mas maintindihan natin ang usaping ito at ang epekto nito sa mental at emotional na kalagayan ng isang tao, makakasama po natin ang psychologist, psychometrician na si Miss Jana Cuevas. Good morning, Jana! Good morning. Good morning. Good morning mga kakada. Okay, Jana, ano bang ibig sabihin ng mga Gen Z tungkol dito sa last card? Ang last card kasi ginagamit natin siyang metaphor, no? Pang last option, last ace natin sa games usually. At in terms of sa family culture, ginagawa po natin ito na sila na lang yung huling pag-asa ng pamilya para makaahon sa kahirapan. Literally, ganun talaga. About the financial. And usually it falls on the bunso. Yes. It falls on the bunso but not every time. Minsan napupunta siya doon sa mga anak na pinaka may potential, pinaka mas guminhawa yung buhay. Ganun po. Okay. Pero bakit, Jana, minsan sa bunso ito naibibigay? Kasi initially, di ba sabi nila, yung mga panganay ang merong ganitong klaseng responsibility. True. Sila yung naka-crown na breadwinner, whether they like it or not. Yes. Sa mga bunso siya, lalo na ngayon, no? Kasi usually, yung mga panganay natin, umaalis na sa bahay. Nagsisettle na with their own families. And then yung bunso yung naiiwan kasi sa bahay, nakasama nung mga magulang na magtutusto sa mga pangangailangan nila. Kailan naman ito nagiging parang sometimes, di ba, we work because our family is our inspiration. Pero sometimes naman, we work so much for our family na nagiging pressure na rin Yes. para sa atin. Correct. What is a bunso or the last card? Kung ano ba ang pwedeng gawin ni last card para hindi naman maging source ng matinding pressure, Yes. stress, Or burnout, o diba? burnout sa kanya Yes. ito at dapat parang pawang inspirasyon lamang. Ang kailangan kasi nating mga bunso rin po kasi ako. So, very accurate yung topic for me, no? So, ang kailangan natin is i-balance natin yung thinking na kailangan natin 100%, no? Sa psychology or sa counseling po, ang tawag po natin dyan is all or nothing thinking. Hindi lang dapat nakabase sa kung ano yung kaya mong ibigay sa pamilya mo, yung self-worth mo. Dapat meron ka pa ring time for yourself, kung ano yung gusto mong aspirations, at hindi yun nawawala because of what you need to do for your family. Paano mo malalaman sa pagtulong mo sa iyong pamilya dahil mahal mo sila? Paano mo malalaman kapag yung tulong mo ay naging too much na? Hindi mo na dapat yan gawin kasi parang people are taking you for granted, letting you do everything, hindi na sila kumikilos. Paano mo yan ang sinabi ko na kung anong ginagawa ng iba. Pero, di ba, how do you discern? Kasi di ba in your mind, if you're a provider, you're Dapat doing the ba, right. di ba lagi tayong tinuturuan mag-budget? Correct. Kung paano i-budget yung mga sahod natin for our needs Yes. and our wants and our, ano pa nga ba, our savings. Yes. Dapat ba binabudgetan din ang pamilya? Parang, Good question. 20% ka lang muna kasi meron din naman akong pangangailangan. Totoo. At meron din akong future na kailangan intindihin. So, sa mga ganyang bagay, dapat clear sa family mo kung hanggang saan lang yung kaya mong ibigay. Minsan kasi,
Filipino, bilang bunso, nagkakaroon tayo in the Filipino psychology ng utang na loob. So Yes. parang bawal tayo na magbigay para sa sarili natin kasi para sa atin mali yun eh. Sila yung nagpaaral, sila yung nagpakain, pero dapat alalahanin natin na may sarili din tayong pangangailangan. True. Is this from personal, Hindi naman po. Hindi naman po. Very thankful ako na ang family ko ay very open no sa kung ano yung kaya kong i-provide for them. Oo nga. Wala tayo share ikaw. Bunso din ako, pero Wala ka rin share about that, no? Wala ka namang pressure na... Well, sa akin naman kasi, sa bunso, Na-experience. supportive talaga yung family ko. Pero, nung pumunta ako dito sa Manila, mostly naging independent ako financially. Ako din yung nagano. Pero si mama nandun din to support me. May time lang siguro because nasa industry and then nakasanayan na parang, pag nasa industry ka, yayaman ka na, ganyan and everything. So, siguro umabot lang sa point na may expectations yung family na I hope ganito when you reach this level. Pero as early I kasi... hope sumakses ka na. Yes, ganun. parang ganon. So, syempre, may mga pinagdadaanan din yung family. So, yun yung inaasahan minsan. Pero, at that time, I don't know lang if I did the right thing kasi nag-set ako ng healthy boundary as early noon kasi I don't want... Paano? Parang, yeah. How do you do it? Sinabihan ko na I'm just starting. Pag nabigyan na ako ng pressure na ganun yung ina-expect you from my future, parang magfa-function ako out of pressure and obligation. So I just wanna focus more on sa craft and yung ano yung kailangan kong Improving gawin, myself. ma-improve if it Oo. works out for me. And if kung meron akong blessings, ganon, isi-share ko naman talaga yan. Pero ayaw ko lang yung feeling na parang Obligation. obligated. Yes. So parang yun yung pinaintindi ko sa parents ko, naintindihan naman nila. So now, they're very supportive and whenever I need them, nagsho-show up sila for me. Siguro kung hindi ka nag-contribute, Oo. at least wag ka na humingi. Oo. Parang gano'n. Yeah, correct. Actually, I have a question. Because for example, if there's a lot of pressure on you since you're the last card, and at first, you feel very proud because syempre you want to provide for your Yes. family and also you're also taking care of yourself. But then if it gets to a point where it starts to become a little bit unhealthy, the pressure and the expectations become a little bit unhealthy. How can you then break the cycle and create those healthy boundaries Yes. that protect not only yourself but your relationship with your family? That's Yeah. nice. Okay. One word lang, no? Self-compassion. Okay. I usually teach it in therapy, counseling and therapy, na hindi naman masama na while you're helping other people or your family to be specific, you're also helping yourself nurture and to develop kung ano yung skills na kailangan mo, na mag-take time ka para mag-grow din naman yung finances mo and your career. So, lagi kong sinasabi na ang rest ay hindi yan reward. No? Kung napapagod ka, be Yes. honest about Yeah. it. It's Yes. okay to rest. Kung gusto mong magpahinga, let it be vocal about it. I'm sorry po, no, ma, pa, daddy, mommy, medyo gipit po ako ngayon eh, no? So I think our parents will be very considerate about it naman. We just need to communicate. Yes. Yun yung- Because it's like you said kanina, there's that feeling of utang loob. And Yes. parang for Filipinos and like for people who experience that, the reason why it's so hard to break out of that cycle is because of that feeling of Because it's utang loob. cultural. Yeah, so it's like even though you're working so hard, even though you're feeling burnt out, there's something, what is it inside us that just like can't help but like want to keep giving even though we Yes, know yeah. that we can't anymore. Gaya ng nasabi niyo, it's in the culture eh. Yeah. So nasanay na tayo na, okay, ang family ganito yung setup. But right now, I'm also a Gen Z. So I'm speaking on behalf of the Gen Z na bunso din. So we need to start communicating it with people. Communicate na we have certain boundaries and we have to be assertive about it. Hindi kasi pwedeng boundaries lang and then you're not assertive about it eh. Parang this is my boundary and then it stops there. Hindi mo na siya nasabi sa family mo. Iba na rin yung dating para sa Gen Z, yung ganitong setup. Kasi like, ako, I'm from a different culture, right? But I pretty much, my culture is now Filipino din. Kasi 20 years na ako dito.
uso din sa amin yung yung bunso or kung sino man, Meron kung din. sino mas ma-okay na sa Kung sino pamilya. pwede. Kung sino pwede. pwede. Oo, pero umaasa talaga ang mga relatives. Ano ba yung tingin ng mga... Relative. Yes, Hindi lang relatives. immediate family. Especially when it was my time kasi yung tatay ko, he was doing okay. So, talaga yung mga kapatid niya, yung ano talaga. So, yung mga tito ko nasa bahay, parang, oh, everybody's working here. Everyone is binibigyan ng trabaho sa lahat. Magkamag-anak tayo, amiga eh. Nakita ko eh. Ganon din. May Meneses ako sa middle Meneses name. din. Ayun, no? Oh! Patola na naniwala. Pero do you see the difference now? Like, is there a difference from the Gen Z, how you guys look at it? Kasi sa amin, parang nasanay na kami to the point na may guilt. Pero alam naming mali. Yes. So, sa mga Gen Z kasi ngayon, no, since very open na ang lahat ngayon sa society natin when it comes to mental health, hindi na sila natatakot mag-speak up. Very good. Oo, mag-speak up about their boundaries, Yes. mag-consult for professional help if they feel like medyo naburn out na sila, no? So yun yung difference. I think ngayon mas vocal na yung mga Gen Z talking about, okay, I feel like hindi ko alam how to do boundary pero it already affects me in my whole mental health. Yes. True. Ito na lang, para naman sa mga parents na mas Yun! maintindihan nila na paano suportahan yung mga bunso or even hindi Yes. bunso yung mga anak nila na hindi masyadong nabibigatan sa mga expectations na hindi sila aware na bibigay nila for their kids. Okay, para po sa mga parents, siguro I think hindi naman po too much, no, that we provide unconditional positive regard. So psychology, yun po yung tawag namin, na mahal natin sila for who they are, not because kung ano yung kaya nilang i-provide para sa atin. No? And of course, meron din tayo dapat support, even small wins lang, na kunyari, hindi man ganun kalaki na provide, pero nakapag-help kahit papaano, i-celebrate pa rin naman natin. And lastly, I think important na mayroon pa rin room for failures yung mga bata. Yes. No, lahat kasi naman nagkakamali, kahit sino, kahit hindi bunso. Totoo. So, kailangan yung mga parents ngayon is maging open about that idea. Ayun. At Jana, ano ba yung mga signs na kailangan na sila magpa-consult sa'yo? Ito mga last card. Ayan. So usually, yung mga signs na kailangan na magpa-consult is pag nandoon na sila sa kahit 8 hours of sleep, parang drain na drain pa rin sila in the morning. Tapos, Monday na Monday, pero wala silang energy to go to work kasi burnout na. Yes. No? Kahit anong rest, wala nang motivation to do anything. Kahit urgent yung call from the boss, hindi na talaga sila pumapasok. So, important na pag may early signs po tayo of burnout, magpa-seek help na po, no? Para maagapan natin at hindi na mag-lead to any mental health related disorders. And in line with that, bigyan mo na ang yung social media para sa mga kailangan. Okay, so sa social media ko po, you can follow me in TikTok, the Gen Z Psychologist. Also, I'm available in JT services in Facebook, JTC services in Facebook po. And then if you want to consult po for online consultations with a psychologist, I'm also available sa Now Serving app. You can look my name, Jana Trixie Cuevas. Yan lang po. Thank you. It's good na parang it seems like nanonormalize yung pag-seek ng expert. yes. Ng help from an expert, no? That's At really hindi good, ito no? nagiging parang Stigma. stigma. Yes. Oo, wala siyang Yes. stigma. Kaya Very Jana, good. maraming salamat. Very useful ang ating discussion today. Correct. Mga kadang pagiging last card ng pamilya ay hindi lang responsibilidad, kundi pangarap para sa buong pamilya. Di ba, Yes, Jazz? Exactly. Hindi dapat nag-iisa ang sa pagdadala ng pangarap ng pamilya. Mas maganda kung sama-sama. Tama, mahalaga ang pagtulong sa pamilya mga kada, pero mahalaga rin na alagaan ang sarili at mental health. Para sa mga bunso o last card ng pamilya, hindi kailangan dalhin lahat ng mag-isa. Tandaan, nariyan po ang pamilya mo, handang makinig, umunawa at magbigay ng lakas sa'yo sa mga panahong ikaw naman ang mahina. Kaya tandaan po, ang pamilya hindi ka iiwan sa anumang hamon ng buhay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.